Magandang umaga po sa inyo mga kapatid, mga kaibigan, mga ginigilo ko pong tagapakinig at tagapanood. Tayo po ay nagpapatuloy ngayon sa ating pag-aaral. Natapos po tayo kahapon sa introduction. Yung ating pong paksa ay si Pablo, binago para sa matapat na paglilingkod. O yung Paul, transform for faithful ministry. Kasi po, lagi po nating nababasa sa Biblia at kahapon nga binasa ko po sa inyo na kailangan po sabi nga po ay ang sabi, gayahin natin si Pablo. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Imitate me, then just as I imitate Christ. Siguro naman hindi nating ipakakahulugan na gagayahin natin si Pablo nung siya pa ay Saulo na inuusig, na matindi ang kanyang pagsusumikap na usigin at wasakin ang iglesia ng Diyos. So ito po naman malinaw na sabi niya, tularan niyo ako sa aking mga ginagawa, tularan niyo ang ginagawa ko sapagkat sinisikap ko mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. So yun po yung sabi ni Apostol Pablo na tularan natin, just do as I do. I try to please everyone in all that I do. Tapos sabi niya, sinisikap ko mabigyan kasiyahan ng lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. I try to please everyone in all that I do, not thinking on my own good. Hindi ko inuuna ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. At yun nga po ang sinabi ni Apostol Pablo sa Filipos pagkatapos niyang sabihin na maraming iba dyan, ang iniisip lamang ay ang kapakanan ng kanilang sarili at hindi kapakanan ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi ang sabi nga po, di ba, everyone else is concerned only with their own affairs, not with the cause of Jesus Christ. So ang sabi nga po, ang inaatupag lamang ng iba ay ang sarili nilang kapakanan at hindi ang kay Hesukristo. Nakagaya ng halimbawa niya, kayo na rin ang nakakalam sa katapatan ni Timoteo, kasama ko siya sa pangangaral ng magandang balita. Tinutulungan niya ako tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang ama. So yung kapakanan na tinutukoy po pala dito ng ating Panginoong Hesukristo, kapakanan na cause of Jesus Christ, ay yung pong ipangaral ang magandang balita. Yung ang sabi nga po rito ay katulad ni Apostle Paul o katulad ni Timoteo, he has proved his worth, how he and I, like a son and his father, have worked together for the sake of the gospel. Alam niyo po, nung nangaral po ako sa probinsya, sa probinsya ng Samar, nakikita ko po doon yung mga buong pamilya, halimbawa yung mga nagbibilag ng palay o nag-aani o nagtatanim, may mga kabataan doon o mga bata pa, yung pala ay anak po yun ng magsasaka na may sinasakang malaking lupain o malaking bukirin. So nakakatuwang tingnan na ang mag-ama ay nagtutulungan sa pagsasaka, sa pagtatanim. Gaya po naman ni Apostol Pablo bilang ama sa pananampalataya ni Timoteo, kasama ko siya sa pangangaral ng magandang balita. Tinutulungan niya ako tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang ama. So ganun po alam niyo na po ang ibig sabihin na dapat talaga yung mga anak tumutulong po sa magulang, lalong-lalo na pagka ang ama mo ay pastor o evangelist o Bible teacher, tumutulong ka rin dapat, di po ba? So ngayon po ay ang paksa natin ay si Pablo ay nakarating o umabot na sa pananampalataya kay Kristo. So bahagi pa rin po ito ng ating paksa na si Pablo binago upang maglingkod ng matapat. Apostle Paul transformed for faithful ministry. Si Pablo, kaya po yung binago
para sa faithful ministry, para sa matapat na paglilingkod. No? Yung unang chapter po ng karanasan ni Apostol Pablo sa kaligtasan ay yung pong direktang pakikipag-ugnayan niya, no, kay Kristo, no? Yung unang pong chapter, no, unang yugto ng karanasan ng kaligtasan ni Saulo ay yung direkta, no, wala na pong naging means o naging way, kundi direkta na niyang pakikipag-ugnayan kay Jesucristo. Yun po pinag-aralan natin o binasa ko sa inyo kahapon, sapagkat si Pablo, alam natin, habang siya ay masigasig na nagpupumilit tumungo sa Damascus, at ang kanyang paghahangad na magtagumpay sa kanyang balakin, no, ay biglang natigil ng isang nakabubulag na liwanag mula sa langit. No, yun po yung mababasa natin yan sa mga Gawa 26:13. Tingnan po ninyo ang nakalagay rito, tanghaling tapat po noon nung siya po ay nagtetestimony, no, nagpapatotoo kay Haring Agripa, nakasama po si Festus, di po ba, pinagsalita siya po ay hinayaan na ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Kasi ang sabi nga po, sabi ni Apostol Pablo, pinapahintulutan kitang, sabi ni Haring Agripa, o sige, pinapahintulutan kang magsalita para maipagtanggal mo ang iyong sarili. Tapos, nung nagsalita na si Pablo, sinabi niya, Haring Agripa, mapalad po ako dahil binigyan niyo ako ng pagkakataong tumayo sa inyong harapan para may pagtanggol ang aking sarili sa lahat ng akusasyon ng mga Hudyo laban sa akin. So, alam ng mga Hudyo kung ano ang aking pamumuhay sa bayan ko at sa Jerusalem mula ng bata pa ako. Kung magsasabi lamang sila ng totoo, sila na rin ang makapagpapatunay na miyembro ako ng Pariseyo mula pa noong una. Ang mga Pariseyo ang siyang pinakamahigpit na sekta sa reliyon ng mga Hudyo. So, kita po ninyo, no? Pinakamahigpit na sekta sa reliyon ng mga Hudyo, hindi yung Saduceo, hindi po yung iba pang pangkating reliyon doon ng mga Hudyo, kasi may mga reliyon pa yung mga Hudyo o pangkat pa. Pero yung Pariseo, na siyang Pariseo si Pablo, pinakahimahigpit nun. Yun, nagsasalita siya. So ngayon, nung papunta na nga po siya doon sa Damasco, sa syudad ng Damasco, no? Malapit po doon sa dulong lugar ng Syria, no? At siya po sabi nga po rito, tanghaling tapat po noon, Haring Agripa, at habang naglalakbay, ako biglang kumislap sa paligid namin ng mga kasama ko ang nakakasilaw na liwanag mula sa langit na mas nakasisilaw pa kaysa sa araw. So ganun po yung nangyari, no? Nahigitan ng liwanag na iyon ang kaningningan ng araw sa tanghali, no? Katulad ngayon, tanghaling tapat ngayon, no? At nako, napakainit, di ba? Pagka lalabas kayo ngayon, magpapayong ka o magsasalamin ka, magse-shades ka. Kasi nakakasilaw. Di ba? Kailangan yung shades mo yung may panlaban, no, sa ultraviolet rays na sinasabi natin, kasi masinag, mailaw. Pero isip-isipin po natin, sabi po ni Apostol Pablo sa kanyang patotoo sa harapan ng maraming mga tao at kay Haring Agripa, biglang kumislap sa paligid namin ng mga kasama ko ang nakakasilaw na liwanag mula sa langit na mas nakakasilaw pa kaysa sa araw. So, kung nasisilawan ka na sa araw na yan na hindi mo matitigan, no, diba ba? Kahit pa sabihin mong Ray-Ban, no, hindi ka rin makakatagal tumitig, pero
mas matindi pa daw po, nagniningas na busilak sa liwanag. Bakit po ganon? Dahil po yun sa maluwalhating pagpapakita ng Panginoong Hesukristo. Kaya po yung gayong kahangahangang tanawin, no, ay naging dahilan upang si Saulo sa takot, no, ay bumagsak sa lupa. Kaya napasubasob sila. Sabi dito, napasubasob kaming lahat sa lupa at may narinig akong tinin na nagsasalita sa akin sa wikang Hebreo. So ito po ay patutuo ni Apostol Pablo na talagang nakita niya si Jesus. Si Jesus ang kanyang malulhating kaningningan. No, nakita niya si Jesus at ang lahat ng kanyang malulhating kaningningan, at doon naunawaan ni Saulo at nagpakumbinsi sa kanya, nakumbinsi siya sa kanya na kaya sumampalataya si Saulo, sapagkat yung mga salita ni Jesus, samantalang ang kanyang mga kasama naman nakakakita lamang ng liwanag, walang narinig kundi pawang mga ingay langang. Isipin po ninyo, nung nagpakita ang Panginoon sa kanya, yung lahat sila nasubasob, no, hindi makatingin sa liwanag. At si Pablo, kinausap ng Panginoon, na narinig nga niya sa wikang Hebreo. Ano po yung sinabi? Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Pinaparusahan mo lang ang iyong sarili para kang sumisipa sa matulis na kahoy. Tapos nagtanong ako, sino po kayo? Sumagot ang Panginoon, ako si Jesus na inuusig mo. Bumangon ka at tumayo, nagpakita ako sa iyo dahil pinili kita na maging lingkod ko. Ipahayag mo sa iba ang tungkol sa pagpapakita ko sa iyo ngayon at tungkol sa mga bagay na ipapakita ko pa sa iyo. Ililigtas kita sa mga Hudyo at sa mga hindi Hudyo. Ipadadala kita sa kanila para imulat ang kanilang mata at dalhin sila muli sa kadiliman papunta sa liwanag, mula sa kapangyarihan ng Satanas pagpunta sa Diyos. At sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa akin, patatawarin sila sa kanilang mga kasalanan at mapapabilang na sila sa mga taong itinuring ng Diyos na sa Kanya. So yan po yung sinabi ng Panginoon. Kaya nga po mga kababayan, no, bagamat hindi kinokompronta o iniinkwentro, no, ng galing sa Diyos ng lahat ng mga tao at mga babae o lalaki ng kapansin-pansin na gayang ginagawa ni Jesus kay Saulo, ang Diyos po nang ganun pa rin ang pamamaraan. Kung tatanungin mo, bakit hindi nagpakita sa akin sa pangitain ng ganun ang Panginoon, no, nakatulad nung kay Saulo, kung hindi ganyan ang nangyayaring pagtawag sa iyo ng Panginoon para simulan ni Jesus ang proseso sa paraan ng pagdating mo o paglapit mo kay Jesus. Pero ang dapat po nating maunawaan, mga kababayan, na ang Panginoon hindi po nagbabago. Siya pa rin ang tumatawag. Siya pa rin ang nauuna. No, pakinggan po ninyo dito po sa 1:6. Basahin ko po sa inyo sa 1:37. Ang sabi po rito, ang lahat ng taong ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin at hindi ko itataboy ang mga lumalapit sa akin. So andun pa rin ang Diyos. Siya pa rin ang nagsisimula. Sinisimulan niya ang Diyos pa rin para lumapit ka kay Kristo. Ang lahat ng taong ibinigay sa akin ng Ama, sabi ni Jesus, ay lalapit sa akin. So kailangan na ang Diyos Ama ang kumikilos, ilalapit kanya kay Kristo Nandoon pa rin, no? Nakatulad ng kay Pablo, ang Diyos ang nagsimula sa pamamagitan ng liwanag. Ang Panginoon ay nagpakita, tinawag si Pablo. Pero dito malinaw na sinasabi sa atin sa John 6:37, hindi po nagbabago ang pamamaraan ng Diyos. Siya pa rin ang nag-i-initiate, siya pa rin po ang nauuna.
Pakinggan po ninyo, no? Those the Father has given me will come to me, and I will never reject them. No? The Father has given me will come to me. No, ang Ama ang magbibigay. No, ikaw ay bibigay ng Ama kay Jesus para makalapit ka kay Jesus. At yan din po ang sinabi sa ni Jesus. Sabi niya, no, walang makalalapit sa akin maliban kung papalapitin siya ng Amang nagsugo sa akin. O, di po ba? Walang makalalapit sa akin maliban kung papalapitin siya ng Amang nagsugo sa akin. Kaya papalapitin ka ng Ama kay Jesus. No, sa kahit na anong paraan, basta't makakalapit ka sa kapangyarihan at sa tulong, sa provision ng Diyos. Kasi wala pong makakalapit po kay Kristo maliban papalapitin siya ng Amang nagsugo kay Kristo. Dapat po nating maunawaan niya, mga kababayan, na napakalinaw po na sinasabi po ng Biblia na for people can come to me unless the Father who sent me draws them to me. No, the Father draws them to me. Ilalapit ka ng Ama kay Jesucristo. Yan po ang pamamaraan ng sinasabi po ni Kristo na kung hindi man katulad nung kay Apostol Pablo, pero sinabi naman ni Kristo, makakalapit ka kay Kristo sa pamamagitan ng Ama. No, makakalapit ka Kasi hindi makakalapit ang sino man kay Kristo maliban kung papalapitin siya ng Amang nagsugo sa akin. O, maraming pamamaraan na hindi nating alam na maaring ang Diyos Ama ang kumikilos para matanggap mo si Kristo. At yun ang dapat maunawaan ng maraming mga Kristiyano sa panahon. Hindi yan sa sarili mong kapangyarihan, hindi yan sa sarili mong kakayahan, o hindi yan sa sarili mong kagustuhan, kaya ka lumapit kay Kristo. Meron at meron ginawa ang Diyos para makalapit ka kay Jesus. Meron at merong ginawa ang Ama. No, maaring sa pamamaraan ng mga pagsubok na dumating sa buhay mo, kaya mo nakilala ang Panginoon, kung kailang ikaw ay nakaratay sa ospital o sa banig ng karamdaman, kung kailan ikaw ay nagtitiis, naghihirap katulad ng panahon ngayon, no? Di po ba ang hirap ng buhay, ang taas ng bilihin, di po ba maraming mga nagrereklamo, marami nang lumalapit sa Panginoon Diyos, no, nananalangin. So ilalapit ka ng ating Ama. Kasi po yun po ang malinaw na sinasabi ng Biblia na ang Diyos pa rin, no? Kahit hindi katulad ni Apostol Pablo ang pamamaraan ng paglapit mo na kinumpronta ka ng Diyos, laging sinisimulan ng Diyos ang proseso o pamamaraan para makarating ka o para makalapit ka kay Kristo. At ito pang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Pakinggan po ninyo, mga kababayan, babasahin ko po sa inyo. Nakikinig sa akin ng aking mga tupa, kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. So, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, kilala ko sila at sumusunod sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailanman ay hindi sila mapapahamak. Ibinigay sila sa akin ng Ama na higit na makapangyarihan sa lahat. So kita po ninyo, napakalinaw po dito. Ibinigay sila sa akin ng Ama na higit na makapangyarihan sa lahat. Kasi nga, hindi ka talaga makakalapit kay Kristo malibang ibigay ka ng Ama kay Jesucristo. Malibang palapitin ka ng Ama kay Jesucristo. Pero sabi nga rito, my sheep recognize my voice. Kung gusto po nyo sa English, no? Yung aking mga tupa, nakikinig sa aking mga salita, kilala ko sila, I know them and they follow me, I give them eternal life, and they will never perish, no one will snatch them away from me, for my Father has given them to me. He is more powerful than anyone else, so no one can take them from me. The Father and I are one. So kita po ninyo, ibinigay sila sa akin ng Ama na higit na makapangyarihan sa lahat.
walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Kaya yun po ang dapat nating maunawaan, na ibinigay tayo, dinala po tayo ng Ama, pinapalapit tayo ng Ama kay Jesucristo. Di po ba? At meron pa pong talata po rito sa Biblia, nais ko pong pakinggan ninyo at babasahin ko po ninyo sa ikalawang Korinto 4:6, na talagang inilapit po tayo ng Diyos Ama kay Kristo. Pakinggan po nyo sa 2 Corinthians chapter 4 verse 6. Sapagkat ang Diyos na nagsabing mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag, ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kalwaltian ng Diyos na nahayag sa mula ni Kristo. So dito po, sinasabi ni Apostol Pablo na dahil sa habag ng Diyos, dahil sa ibinigay ng Diyos na habag sa kanila, ang paglilingkod na ito, kaya hindi humihina ang loob nila sa verse 1. So tapos, ang sabi po sa banal na kasulatan, hayagan nilang ipinapangaral ng katotohanan. No, ito'y alam ng Diyos, kaya handa kaming pahatol kanino man. Tapos sabi po ni Apostol Pablo, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kalwaltian ni Jesucristo, siyang larawan ng Diyos. So dito po, yun yung sinabi ng Panginoon kay Pablo kanina, na tinawag kita, Pablo, para yung mga tao na makikinig sa iyo. So sabi niya, tinawag kita, pinili kita na maging lingkod ko upang ipahayag mo sa iba ang patutuong ito na nagpakita ako sa iyo, at imumulat mo ang mata nila. Sabi rito, dadalin mo sila mula sa kadiliman papunta sa liwanag, mula sa kapangyarihan ni Satanas papunta sa Diyos. So kaya po nakalagay rito, yung kung hindi sumasampalataya ang tao, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. Yun po yung sinabi ni Kristo No, imulat ang kanilang mata kasi binulag po ni Satanas at dalhin sila mula sa kadiliman papunta sa liwanag, at mula sa kapangyarihan ng Satanas papunta sa Diyos. Kaya sabi po ni Apostol Pablo, kaya hindi sila sumasampalataya, hindi sila nakarating kay Kristo, binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito na si Satanas, upang hindi nila makita yung liwanag ng magandang balita tungkol sa kawaltian ni Kristo. Spiritually, hindi nauunawaan ng tao yung ipinapangaral nila Pablo, o maging yung ipinapangaral ng mga kasamahan ni Pablo, o maging ipinapangaral ngayon. Kasi nga po, nadidiliman. May kapangyarihan si Satanas para hindi ka mapalapit kay Kristo. Hindi ka sumampalataya kay Kristo. Pero ang sabi rito, tingnan nyo ang ginawa ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag, tingnan mo siya rin nagbigay ng liwanag sa amin. So nung nilikha ng Diyos yung langit at lupa, 'di ba? Bago po yung mundo, 'di ba? Sabi sa Genesis, let there be light, magkaroon ng liwanag. So dahil ang mundo dati madilim. So ngayon, ang sabi po ng talata ng Biblia, ang Diyos na nagsabing mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag. Out of darkness the light shall shine, o let there be light. Ang Diyos din ang nagbigay ng liwanag sa aming isip upang makilala natin ang kalwaltian ng Diyos na nahayag mula sa mukha ni Kristo. So ganun din naman po, ang Diyos pa rin. Kung paano sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag, ang Diyos po ang nauuna Kaya po hindi po sa tao na kaya po siya tumanggap kay Kristo o lumapit kay Kristo dahil sa galing niya, sa kakayahan niya, dahil
kahit na ano pang gagawin mo. Yan nga po yung reliyon na sinasabi, ang reliyon, man seeking God. Kaya kung napakaraming reliyon, ano bang layunin ng reliyon? Para hanapin ang Diyos. Pero hindi ang Diyos ang bumaba, siya ang naganap sa atin. God seeking man, kaya ang Diyos ang nauuna, siya ang kumikilos. Kaya ako, halimbawa, pag mangangaral o magtuturo, ako lumalapit sa Diyos na nagpapaliwanag o nananalangin. Sabi ko, Lord, nawa yung mga taong makikinig, halimbawa dito sa Facebook o sa YouTube o sa kung saan meron akong Bible study o pangangaral o pagtuturo, Lord, ikaw po ang magbigay ng paliwanag sa kanila, ng liwanag sa kanila. Kasi ang Diyos, hiwalay sa sasabihin ng Diyos na sumilang ang liwanag, di ba? Hindi po tayo maliliwanagan, di natin mauunawaan ang kalwalatian ng Diyos na nahayag mula kay Kristo. Amen po ba? Kaya dapat po natin itong matutunan na napaka-importante na ang Diyos ang nag-i-initiate, siyang may initiative. Kaya nga sabi nga, ang Diyos ang unang umibig sa atin, hindi ang Diyos ang tayong unang umibig. Kaya nga rin tayo nabuhay, di po ba? Kaya ka tayo may hininga. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng hininga. Siya ang nauna. No, kaya nga nung nilikha niya ang mga tao, di ba, mula sa alabok, mula sa lupa, hinulmahan si Adan, o tapos si Eva naman, kinuha sa tadyang, di po ba, sa ribs. Ang Diyos talagang nauuna. Kaya pagdating sa kaligtasan, ang Diyos po ang kumikilos. At sabi nga po ni Kristo, ako laging gumagawa. Ang Ama laging gumagawa. Kaya ako laging gumagawa. Hindi po nagpapahinga ang Diyos. Kumikilos. Kaya sa palagay natin, ang Diyos parang hindi kumikilos. Maraming mga tao ang hindi sumasampalataya. O kung bakit ang mga Muslim hindi naniniwala kay Kristo, o bakit yung ibang reliyon, no, 'di ba, yung Hinduism o iba't ibang reliyon na ayaw maniwala kay Kristo, yung iba nga ayaw maniwalang may Diyos. Darating at dadating din ang panahon, no, kung gugustuhin ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Pag sinabi niyang let there be light, no, kapag ipinaliwanag niya, katulad yung nakasisilaw na sa tanghaling tapat na mas busilak pa sa liwanag, na ganon yung liwanag na matatanggap natin sa ating isipan. Yung pagkabulag sa atin ni Satanas, yung nadidiliman nating pag-iisip, sabi nga, ay mamumulat ka. No? Kasi ang trabaho nga po natin, imulat ang kanilang mata, dalhin sila mula sa kadiliman papunta sa liwanag, at mula sa kapangyarihan ni Satanas papunta sa Diyos. At sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa akin, patatawarin sila sa kanilang mga kasalanan at mapapabilang na sila sa mga taong itinuring ng Diyos na Kanya. So, amen po ba? Kaya meron pa po isang talata rito na ang talagang ang Diyos ang nagkaloob. Kaya nga sabi, ang kaligtasan, lahat yan pag sa pagkilos ng Diyos, biyaya ng Diyos yan. Salvation is by grace alone, through faith alone, di po ba? Kung hindi sa biyaya lamang ng Diyos, hindi po tayo maliligtas. Katulad ngayon, sa hirap ng buhay ng hirap ng buhay, nagtitiis tayo, di po ba? Ang mahal-mahal ng diesel o ng gasolina, kaya binawasan na natin yung pagbabiyahe natin. Bagamat mamaya babiyahe tayo, pero hindi na talaga madalas, halos sa isang linggo, isang beses, o sa isang linggo, sa dalawang linggo, isang beses na lang pagka importante. O, hindi na nakakatulong, di po ba? Naglalakad ka na lang. Hindi ka na, o kaya nagpapadeliver ka na lang ng bibilin mo kung online, dahil nga sa free online naman para makatulong ka sa mga nagtatrabaho sa Lalamove o yung free delivery, kasi kung
magkakatrabaho po yung mga nag-delivery man, no, na nakamotor. Parang tulong mo na rin sa kanila. Pero sabi nga natin, ang hirap po ng buhay ngayon. Kaya wag po nating iisipin na itong pagtitiis natin, itong kahirapan na ito, para bang ang Diyos ay nagtatago o tahimik. Hindi po. Ang sabi nga po, tingnan nyo sa Pilipos 1:29. Pakinggan po ninyo sa Pilipos 1:29. Babasahin ko po sa inyo. Sapagkat hindi lang ang pribilehiyong sumampalataya kay Kristo ang ibinigay sa inyo, kundi ang maghirap din para sa Kanya. So ano po ang sabi po dito sa banal na kasulatan? No, dito po sa ang salita ng Diyos. Kaya po marami po akong hawak na Biblia rito. Nasasayahan po ako, nagagalak po ako na meron po akong ang salita ng Diyos. Tapos meron dong ang Diglot Bible, yung English Tagalog, no, na Biblia. Kasi although yung Tagalog iba ang salita, pero iisa po yung sinasabi, katulad dito sa ang salita ng Diyos. Sapagkat hindi lang ang pribilehiyong sumampalataya kay Kristo ang ibinigay sa inyo, kundi ang maghirap din para sa Kanya. So hindi po lang yung privilege na sumampalataya kay Kristo ang ibinigay sa atin ng Diyos o ang pribilehiyo natin, no, kundi yung dumanas din tayo, maghirap din naman tayo. Di po ba? Kasi yung paghihirap, alam natin, si Kristo naghirap. Nagkaisa natin si Kristo kapag may paghihirap din tayo. Hindi katulad ng paghihirap ni Kristo nitong nakaraang Semana Santa. Grabe naman yung paghihirap ng Panginoon kung napanood yung Passion for Christ. Hindi naman natin dapat kailangan gawin yun. Pero ang sinasabi nga po rito, mga kababayan, dito po sa Pilipos 1:29, pakinggan po ninyo, no? Dito naman po sa Diglot Bible na Magandang Balita Biblia, for you have been given the privilege of serving Christ, not only by believing in Him. So, sa Good News Bible, Good News Translation, you have been given the privilege of serving Christ. Binigyan po tayo ng pribileyo. Yung paglilingkod ko kay Kristo, pribileyo po yun. Hindi yan sa atin. No, kaya sa Tagalog dito ginamit, sapagkat hindi lang ang pribilehiyong sumampalataya kay Kristo ang ibinigay sa inyo, kundi ang maghirap din para sa Kanya. Dito sa Good News Bible na Magandang Balita, dahil ipinagkaloob niya sa inyo hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. So ano po ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos? Hindi lamang ang manalig, hindi lang po ang sumampalataya na isang privilege, isang pribileyo, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Sabi rito, kundi ang maghirap din para kay Kristo. Magtiis o maghirap para kay Kristo. Kaya sabi rito, not only by believing in Him, but also by suffering for Him. Kaya isang pribileyo po ang may pinagtitiisan tayo, may pinaghihirapan tayo. Kaya itong naghihirap na kalagayan natin, pribileyo yan. Kung paanong pribileyo ipinagkaloob sa iyo yung pananampalataya kay Kristo. Isang pribileyo na makakilala kay Kristo, sumampalataya kay Kristo. Alam po niyo yung pribileyo na hindi ko makakalimutan yan Nung panahon po ba na nagkakaroon ng hearing sa panahon ng pandemic sa Kongreso, 'di ba? Parang sila Mike Defensor, Marcoleta at sila Remulla, yan yung mga, si Remulla ombudsman na nga ngayon, si Marcoleta senador, si Defensor alam naman natin na siya yung sa 18 Marines o kay Gutesa. Pero nung panahon na yun, nung nagkakaroon ng hearing sa prangkisa ng Channel 2, yun nung po ang naintindihan ko na yung Channel 2, yung channel pala na 2, na binigay pala yan na ng gobyerno, isang franchise na ibinigay ng gobyerno sa Channel 2. It's a privilege, binasa. So,
Pero hindi daw ang ibig sabihin ng kung may binigyan ka ng pribileyo ng gobyerno na magkaroon ng channel. Kasi libre pala yun eh. Hindi sila nagbabayad sa gobyerno eh. Kasi binigay nga yung mga channel na yan eh. Pero wag mong gamitin yung channel na yan na para kumita ng pera. No? Dahil sila yung channel na yun. Dati, alam nyo naman yung channel 2. No? Yung, kung sino yung gusto nilang maging presidente, nagiging presidente. Di po ba? Yun yung channel 2 dati. Ngayon, wala na po yata yung channel yun. Ngayon, Kapamilya Channel. Meron pa rin yung sila, no? Yung sa ABS-CBN. Pero, hindi na yung channel talaga na may pribileyo na ibinigay ang gobyerno katulad ng binigay sa 7. No? Kasi bigay yun eh. Kaya, hindi ko mo ibinigay daw yun, gagamitin mo para sa sarili mong kapakanan, kundi sa kapakanan ng bayan, ng bansang Pilipinas. Hindi yan sa pansarili mo na paniniwala mo, kundi yung kung ano yung makabubuti para sa mga mamamayan. Kaya kung yung channel to binigay sa iyo para magbalita, kailangan yung tapat na pagbabalita, hindi fake news. O kailangan ay kung may educational program ka doon, para sa ikatitino ng mga kabataan o ng mga bata matuto, mga palabas po doon, di po ba? Kaya lang lumagpas na po sa mandato yung Channel 2. Sabi nga nila Marcoleta, Senador Marcoleta, Remulla, si Ombudsman Remulla ngayon at si Mike Defensor nung congressman pa sila, yan ay pribileyo. Kaya nanalo naman po sila, di ba? Natanggal po yung prangkisa ng Channel 2. So, yun po yung sinasabi ko rin naman dito na yung pananampalataya kay Kristo. Kasi marami namang dapat pagpakitaan si Jesus di po ba? Hindi lang naman si Pablo siguro yung Pariseo na matalino o masigasig na gustong wasakin Marami silang magkakasama Pero ang sabi po ng banal na kasulatan, pinili kita, nagpakita ako sa iyo dahil pinili kita na maging lingkod ko. So siyempre, pinili siya tinawag, pinili, pinagpakitaan. Kaya kung ako po ay nananalangin na para may mga taong makalapit kay Kristo, alam ko na ito'y ibinigay ng Ama pinili ng Ama para makalapit kay Kristo. Sapagkat walang sino man makalalapit kay Kristo kung di po pinili ng Ama na ilapit kay Kristo na may layunin upang katulad ng layunin ni Apostol Pablo, sabi niya, kami hindi lamang kami binigyan ng pribileyo para sumampalataya kay Kristo at maligtas, kundi isang pribileyo din ang magtiis o maghirap para kay Kristo. Kasi po yung pagiging Kristiyano, hindi katulad ng pagtitiis na katulad ng nangyari sa mga unang apostol. Pero may mga tinitiis din tayo ngayon, di ba? Nagtitiis po ba kayo? Naghihirap po ba kayo? Yung kahirapan na dahil sa ikaw ay mananampalataya. O katulad niyan, sabi rito sa ibaba, sa itaas, sabi po dito, huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Magpakatatag kayo sapagkat ito mismo ang palatandaan na sila ay mapapahamak at kayo'y maliligtas sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng tagumpay. So kita po ninyo. So paano magtatagumpay kung wala pong kaaway? So may mga kaaway yung mga unang Kristiyano meron silang, kaya sabi nga ni Apostol Pablo, huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. May mga umaaway sa Kristiyano katulad niya, siguro parang laban na ng reliyong Muslim sa Kristiyano. Kristiyano yung Amerika, Muslim ang Iran o Islam. 'Di ba? Pero sa simpleng pakahulugan lamang marahil kasi dito marami pong ayaw ipangaral yung ebanghelyo. Katulad ni Pablo nung una, ni Saulo. Kalaban siya ng mga Kristiyano Ibinibilanggo niya Hinuhuli niya mga babae at mga lalaki.
At yun ang dahilan kaya siya kumuha ng sulat sa mga punong saserdote, pumunta sa syudad ng Damasco para hulihin lahat. At sabi nga niya, marami siyang ipinapatay. Siya po ang nag-approve dahil pariseo siya na yan na stone to death katulad ni Stephen. Kaya marami pong mga kalaban ng Kristiyano nung unang panahon At ngayon kung halimbawa iniinsulto ka o kinukutya ka o inaalimura ka, di ba? Pine-persecute ka. Katulad ko, ako po ay na-persecute. No, slight lang naman dun sa Samar. Sabi sa akin, umalis ka na sa lugar nito kung ayaw mong manganib ang buhay mo at ng pamilya mo. Sukat ba naman sabihin, nangangaral lang naman ako, meron yata po akong nahikayat doon na isa sa mga asset ng NPA. At ako ay napaghinalaan na para bagang intel kasi nung minsan nagbautismo kami, may kasama akong pastor na nanghiram doon sa truck ng army doon sa isang headquarters doon ng sinakyan namin para magbautismo. And then yung isang kernel yata doon o official doon ay born again. So kaya sukat ba naman dahil doon isipin na intel ka kagad na ako ay para bang CIA o di ba? Hindi po kaya pero alam ko nangyari yon, may plano pala ang Diyos sa akin para makapunta ako sa bayan doon ako tumira at makapunta pa sa ibang bayan. No, kaya nga po mga kababayan, nauunawaan natin ngayon na si Saulo nasa pamamagitan ng nakamamanghang pagtatagpo na iyon, na totoong totoo, no? Yung katotohanan ng pagtatagpong iyon, no? Na kung tawagin niyo na encounter niya si Kristo o kaya divine appointment, hindi niya inaasahan pero yun ay banal na pagtatagpo nila, appointment talaga, yun yung appointment na panahon na magpapakita sa kanya si Kristo sa pamamagitan ng liwanag, na busilak na liwanag na mas sa katanghaliang tapat. No? Kinabulag niya sa sobrang liwanag, pero kinalaunan, yun ay buong katapatan at tapat na itinuro niya sa iba. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Tito 3:5, dito na po tayo magtatapos muna at itutuloy natin. No? Noong una, sabi niya, tayo rin mismo ay mga hangal. Sabi po babasahin ko po rito sa Tito 3:3 hanggang 5. Mga kababayan, no, maraming salamat po sa inyong pakikinig. No, sabi po ni Apostol Pablo, sapagkat noong una, tayo rin ay kulang sa pangunawa tungkol sa katotohanan at mga masuwayin. So, noong una po, tinamo ninyo ang kalagayan ng pag hindi ka pa tinawag ng Ama, hindi ka pa inilapit. So, kasi palalapitin ka ng Ama sa pamamagitan ng makapangyarihan, yung kayang magbigay ng liwanag ng gano'n na lang. No? Yung kapangyarihan na ang dilim-dilim ng mundo dati at sabi niya, let there be light. Mula sa kadilimang to, lumabas ang liwanag. Liliwanag ngayon sa isip nila. No, kaya ako, kung halimbawa, ang magulang ko, yung nanay ko, hindi pa po born again. Ang tagal ko na pong ipinapanalangin, hindi pa talaga alagad ni Kristo. Yung ibang kapatid ko, may kapatid po ako na abogado, matagal ko na pong ipinapanalangin. At nais ko silang makakilala sa Panginoon. Pero hindi po ako tumitigil. Naniniwala po ako na darating ang panahon kung loloobin ng Ama, magliliwanag din sa kanila. Dahil gaya ko, sabi nga po rito, tayo rin ay kulang sa pangunawa tungkol sa katotohanan at mga masuwayin. Nilinlang at inalipin tayo ng lahat ng uri ng kahalayan at kalayawan. Yan po ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Yung kalagayan po natin nung una. Kinapuputan tayo ng iba at kinapuputan din natin sila. So, ganyan po yung sitwasyon nung una, di ba? Galit tayo sa kanila, galit sila sa akin, galit sila sa iyo, galit din tayo sa kanila. Di po ba?
Tapos ang sabi pa rito, ngunit nang mahayag ang biyaya at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. So yan po ang dapat nating maunawaan. Noon, nang mahayag ang biyaya po ng Diyos, nung mahayag po yung biyaya ng Diyos, dito po yan sa Tito 3:4, ang sabi po, ngunit nang mahayag sa atin, nung mahayag sa atin ang kabutihan, yung biyaya ng Diyos at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. So kita po ninyo, tayo po ay iniligtas sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Nahugasan po tayo, ipinanganak tayo sa pamamagitan ng sabi rito, tubig. No, nabautismuhan po tayo. No, sa pamamagitan ng tubig, nabautismuhan tayo. Binago ng Espiritu Santo, tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. So nagbigay sa atin ito ng bagong buhay. At pagkatapos, masaganang ibinigay sa atin ng Diyos ang banal na Espiritu sa pamamagitan, no, ng ating Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas, upang sa kanyang biyaya ay maituring tayong matuwid at makamtan natin ang buhay na walang hanggan na ating inaasahan. So ipagpapatuloy po natin mga kababayan, hanggang bukas na muli, pagpapatuloy po natin yung si Pablo ay nakarating o umabot sa pananampalataya. Parang katulad po natin, kasi sabi nga, tularan ninyo ako, sabi ni Pablo, gayahin niyo ako. So bukas, pagpapatuloy po natin tong ating pag-aaral. Hanggang dito na muli, pagpalain po kayo ng Panginoon.